Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa saddaqa bir risalah wa kashafal ghummata wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fasalawatu rabbi wa salamuhu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga giliw naming taga-pakinig sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious and National Unity. Mga kapatid na mga Bangsamoro, mga giliw naming mga Bangsamoro, sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-uusapan natin ang tinatawag na al-Iffah sa ating episode ika-26 na episode sa ating pagtatalakay ng human religious and human values, ang mga halaga o mga qiyam, mga halaga hinggil sa pananampalataya at saka sinasang-ayunan ng ikangay matutuwid na mga tao. Kautusan ng ating pananampalataya, mga katangian sa ating pananampalatayang Islam na magiging katangian din ng mga sinumang matutuwid na mga tao. Pinag-uusapan natin ang tinatawag na al-Iffah. Ang ibig sabihin na ay ang pag-iiwas na ito rin ay kabilang sa palatandaan at ito rin ay kabilang sa kahulugan ng tinatawag na muru'ah. Sapagkat mayroong nagsabi sa mga pantas o kaya ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ayon sa kanya, al-muru'atu muru'atani, muru'atun zahiratun wa muru'atun batinah. Fal-muru'atu al-zahiratu ar-rayyash o kaya ay ar-rish, wal-muru'atu al-batinatu al-ifaf. Ibig sabihin nito mga giliw naming taga-pakinig, ang muru'a daw o kaya ay marwa nga. Katulad ng nabanggit natin, kapag mayroong tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat, hindi angkop sa matuwid at natural na pag-ugali, sasabihin ng mga magulang natin na nawalaan ng marwa. So, ibig sabihin daw ng al-muru'a ay dalawang bagay. Muru'atan. Dalawang klase daw ang al-muru'a. Muru'atun zahira, ang muru'a na nakalantad o nakikita. At ang muru'a na hindi nakalantad o kaya ay hindi nakikita. Ang muru'a na nakalantad ay ar-riya, ar-rayyash, yung ar-rayyash, yung balahibo nga o kaya ay pwede nating sabihin na pagsusuot ng damit. Kasi kung pag-uusapan natin ang tinatawag na rish o kaya yung katawan natin, mayroong mga itinakda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fitra nga, sumasang-ayon sa kalikasan natin. Katulad ng putulan ng ating pahabain ng balbas, and din putulan ng ating yung mga balahibo natin, and din yung bulbul natin, walang malisyo sa pananampalatayang Islam. Yan ay kabilang sa mga tinatawag na fitra. Kapag hindi sumasang-ayon dito ang tao, ibig sabihin nawawala siya. Nawala sa kanya ang katangiang tinatawag na muru'ah. Kapag pinag-usapan naman natin ang mga kasuotan, nga, mayroong sinabi ni Abdullah ibn Umar. Isa ito sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah na anak ni Umar. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanya, min muru'atir rajuli naqa'u thawbihi. Kabilang daw sa pagiging muru'ah o pagkatao ng tao ay malinis, maayos ang kanyang panunuot.
ang kanyang damit ay maayos. Maayos siya magsuot ng mga damit. O kaya ay pumapasok din dito ang isang tao na kahit maayos ang kanyang damit, pero hindi mabango o kaya ay umaamoy ng hindi maayos. Kasi kahit yan ay pinapasokan ng ating pananampalatayang Islam, kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi haram ang pagkain ng basal, yung sibuyas. Hindi haram yan sa atin na kainin ng sibuyas. Pero sabi ni Propeta Muhammad, sino mang kumain ng sibuyas, huwag lumapit sa aking muski. So ibig sabihin, iniiwasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaamoy ka. Maaamoy sa iyo ang hindi karapat-dapat na amoy. O katulad ng mga umaamoy ng mabahong amoy. Isa yan sa pagkamuroa. Isa yan sa pagkatao ng tao na maamoy siya. Maamoy siya ng maayos na amoy. O magsusuot niyang kasuotan na mga maayos na mga kasuotan. Mga kapatid, balikan natin muli ang tinatawag na muroa. Nabanggit natin na isa sa kahulugan ng muroa sa nakalipas na episode natin. Isa sa kahulugan ng al-muroa ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at taqwa. At ang kabilang din sa tinatawag na kahulugan ng muroa ay qabulul haq wal i'tirafu bil khata. Ang pagtanggap ng katotohanan at ang pagtatanggap sa kamalian. Ang tao na hindi tumatanggap ng katotohanan at hindi tumatanggap ng kanyang kamalian, so ibig sabihin, wala siyang pagkatao. Wala sa kanya ang katangiang tinatawag na al-muru'ah. Nabinggat natin yon, ang pagmamalabis, ang pagmamalaki, ay kabilang sa mga katangian ni Satanas, ayon sa nabanggit ni Ibnul Qayyim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong sinabi ni Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa at-tayyibu an yukhti'a ash-shakhsu walakin laysa al-'aybu an yukhti'a ash-shakhsu walakin al-'ayba an yadhhara lahu al-haqqu thumma la yarji'u ilayhi. Hindi daw masama na katangian ng tao na kung siya'y magkakamali. Lahat ng tao ay magkakamali. Kullu insanin mahallul khata'i wan nisyan. Lahat ng mga tao ay magkakamali. Kaya nga tinawag tayo na tao sapagkat tayo ay nagkakamali. Pero ang masama, ang hindi daw maganda kapag ang tao maging malinaw na sa kanyang katotohanan, pagkatapos hindi niya tatanggapin, hindi siya marunong tumanggap ng katotohanan, hindi siya marunong magbalik sa katotohanan, mananatili siya sa kanyang pagkakamali kahit na alam niya na siya ay nagkakamali. Maraming mga sinabi ng mga sahaba, kabilang sa kanila si Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mar'i ithman idha qila lahu ittaqillaha ghadib. Sapat na daw na kasalanan, maging kasalanan ng tao, sapat na. Kahit ito lamang ang kasalanan ng tao ay magiging makasalanan na ang taong kapag sinasabi sa kanya na katakutan mo ang Allah, ghadib, siya'y magalit. Hindi natin babanggitin mga kapatid, nung tayo ay nag-aaral sa iba yung dagat. May nangyari sa atin mismo na nagkakaroon ng paglinya ng mga estudyante upang sa gayon ay matatanggap nila ang mga ipinamimigay sa kanila ng mga mga mukafaat o mga parang mga sweldo Pagkatapos ay hindi na kami makakarating. Kami na mga Bangsamoro o kaya ay mga Pilipino, hindi na kami makakarating doon sa dulo o sa unahan. Hindi na kami makakarating para makatanggap ng para sa amin, sapagkat lahat ng yung mga kapatid natin na mga Arabo, kapag sila'y makarating, pumapasok na sila bigla. Hindi na sila sumusunod sa tinatawag na line. Pagkatapos,
medyo nakapagsalita tayo at ako mismo ang nakapagsabi ng ittaqillah. Nasabihan ko ang isa sa mga kapatid natin na mga Arabo na umaayos sa panahon na yon, nag-aayos sa mga naglilinya, naglaline. Pagkatapos ay nagalit siya hanggat sa kinuha sa akin ang aking ID, hanggat sa kinuha ang aking pasaporte sapagkat ayon sa kanya gusto niya ako pauwiin So ito sa mga hindi makatao na katangian ng tao kapag binanggit sa iyo ang ittaqillah. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinapayuan ka ng mabuti ay hindi ka tatanggap bagkus ay lalo kang magmamalaki. So isa ito sa mga hindi maganda na katangian at sanhi na upang mawala ang tinatawag na al-muru'a o kaya ay ang tinatawag na pagkatao. Mga kapatid, pag-usapan natin ang tinatawag na al-iffah, ang pag-iiwas. Isa sa mga katangian natin na marunong tayo umiwas sa lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Ipinagbawal ng pananampalataya o kahit man hindi ipinagbawal ng pananampalataya. Iyaon na yung tinatawag na muru'atun batina. Hindi nakikita na muru'a o pagkatao ang pag-iiwas. Kapag ikaw ay umiiwas sa mga bagay na hindi karapat-dapat, nabanggit natin yung kabilang sa mga halimbawa ng tinatawag na pagkawalan ng muru'a, so matatawag ka na iffah. Mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun haqqun 'ala Allah azza wa jalla aunuhum. Mayroon daw 3 na mga klase ng mga tao na nararapat na sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikangay tulungan itong 3 klase ng mga tao. Al-mukatab alladhi yuridul ada. Yung kapag siya'y umutang, umiiwas siya na makalimutan niya ang kanyang utang. So isinusulat niya ang kanyang utang. Hanggat sa minsan pa'y may pinasasaksi sa kanyang utang. Sapagkat ang kanyang gusto umiiwas na hindi niya mabayaran ang kanyang utang, mga kapatid. Isa ito sa mga tinatawag na iffah. Wa an-nakihu alladhi yuridul ifaf. Ang nag-aasawa na ang kanyang pakay sa kanyang pag-aasawa para makaiwas na makagawa ng karumal-dumal. Alam natin mga kapatid, pag pinag-usapan ng pangangalon niya, ang sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sinabi sa atin na huwag kayo mangalon niya. Bagkus ang kanyang sinabi, wala taqrabuz zina, huwag niyong lapitan ang tinatawag na pangangalon niya. So, ang isang tao na mag-asawa sapagkat gusto niyang makaiwas na mapahamak o kaya ay makagawa ng hindi karapat-dapat, isa ito sa klase ng mga tao na tinutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang tulungan ang taong ito na mag-asawa. Ikatlo, mga kapatid, ay al-mujahidu fi sabilillah. Ang isang tao na nakikipagbaka o kaya ay lumalaban paalang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong 3 klase na ang tinutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa Allah na kanyang tulungan, mga kapatid. So kabilang dito, huwag niyong kalimutan, mga kapatid, ang tinatawag na al-ifaf o kaya ay al-iffah, ang pag-iwas. Minsan ay dumating ang mga delegasyon o mga tao sa kay Muawiyah. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila'y nagtanong sa kay Muawiyah radiyallahu anhu, ma ta'udduna al-muru'ah? Ano ba ang masasabi niyo sa tinatawag na muru'ah? Qalu al-ifafu wa islahul ma'ishah. Sabi nila, ito ang sagot ng mga delegasyon o mga tao sa kay Muawiyah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin daw ng al-muru'a ay al-ifaf, ang iffah, ang marunong umiwas sa mga bagay na kahit pa hindi bawal, pero pwede kang mapahamak. So kinakailangan na marunong ka umiwas, and then islahul ma'isha.
mabuti din ang pamumuhay mo. Umiwas ka na mamuhay ka sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagbawal, ika nga, o hindi mabuti. Umiiwas ka na makakain ka ng mga bagay na ipinagbawal, bagkus ay ikasasama ng katawan mo, ika nga. Ito ay kabilang sa mga kahulugan daw ng tinatawag na muru'ah. Ulitin natin mga kapatid, kabilang sa kahulugan ng muru'ah, al-'iffah, at ito ay ipagpatuloy natin ang pagtalakay natin hinggil sa al-'iffah pagkalipas ng ilang patalastas. Mga giliw naming bangsamoro o mga tagapakinig ng ating mga series na lectures, higit sa lahat ang ating pagtatalakay sa tinatawag na al-'iffah, ang pag-iiwas. Napakaraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa tinatawag na pag-iiwas. Banggitin natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Makikita natin itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nur. Ang pinakamahalaga mga kapatid, kung ang mga bagay na ito ay iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalalakihan at ipinagbawal sa kanila na sila'y tumingala o kaya ay tumingin sa mga kababaihan, ito mga kapatid ay dahil sa pag-iwas. Kung mga kababaihan ay gayon din, ipinagbawal din sa kanila na tumingin sa mga kalalakihan. At kinakailangan na magsuot sila ng mga tamang kasuotan na umaangkop sa kanila, ito din ay kabilang sa tinatawag na al-'iffah. Ito ay kabilang sa pagkatao nila na magkaroon sa kanila ang tinatawag na pag-iiwas. Kung ang mga kalalakihan ay nararapat na umiiwas, mas nararapat din ang mga kababaihan na umiiwas sa pamamagitan ng kanilang mga pagsusuot ng mga damit. Minsan ay hindi na umaangkop sa kanilang pagkababae. Mayroon ding sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pag-aasawa. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Magiging umiwas o magtiis o mag-iwas sila yaon ng mga tao na wala silang nakikitang, wala silang pamamaraan para mag-asawa. Hindi sila makapag-asawa hanggang sa sila'y pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya. So ibig sabihin, kinakailangan natin ang pag-iiwas mga kapatid. Mayroong sinabi ni Al-Imam Shafi'i
kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fadailu arba, ihdaha al-hikmah wa qiwamuha al-fikrah, wa thaniyatu al-iffatu wa qiwamuha al-shahwa, wa thaniyatu al-quwwatu wa qiwamuha al-ghadab, wa rabi'atu al-adlu wa qiwamuha fi i'tidali quwan nafs. Napakaganda mga giliw naming tagapakinig na mga bangsamoro o kaya ay mga kapwa nating Pilipino. Al-fadail, ang mga virtues, ang mga magaganda o matataas na kaugalian daw ay 4. Ihdaha, ang pinakauna sa 4 na ito ay ang dunong, ang talino, ika nga. Ito ay kabilang sa pinakamainam na mapasat sa tao ang magkaroon siya ng tinatawag na dunong o kaya ay talino. Wa qiwamuha al-fikra, at ang kalaban nito ay ang kaisipan. Minsan ay medyo makikita ng tao na medyo magaling na siya o kaya ay matalino na siya, pero minsan ay nawawalaan siya ng dunong. So, diyan natin kinakailangan ang dunong kapag makikita na natin sa ating sarili ang talino, ang kaisipan, o medyo nagniningning na ang ating mga kaisipan, ika nga. Wa thaniyatul iffa, ikalawa na mabuti ay ang pag-iiwas, al-iffa, ang pag-iiwas, at ang kalaban nito ay ang ating shahwa, yung ating pagnanasa. Kapag lahat ng mga tao ay nagnanasa, may pagkakagusto at may nagugustuhan, may nananasahan, kaya kinakailangan natin na mapasa atin din, mapalakas natin ang tinatawag na pag-iiwas, ika nga. Wathaniyatul quwwatu wa qiwamuha al-ghadab, at ang kabilang sa mga virtues o mga magagandang katangian ay ang lakas, al-qiwa, at ang kalaban nito ay kapag ikaw ay magalit, kapag ikaw ay magkaroon ka ng galit, so kinakailangan na maging marunong ka, ika nga, may lakas ka na magtiis din, ika nga. Warabi'atul adl, at ang pinakahuli at ang ika-4 ay ang pagiging makataraman. Kapag makita mo sa sarili mo na mayroon ka ng kakayahan, kinakailangan mo na maging katangian mo ang tinatawag na pagiging makatarungan. Isa sa mga pantas na si Abu Hatim al-Busti, a'zamul masaibi su'ul khilqati wal musa'alati minan nas. Kabilang daw sa mga hindi karapat-dapat, bagkus ay mga pangyayaring masama, ang masamang paglikap, ang masamang al-khilqa, ang masamang kaugalian. Ang masamang kaugalian. So, isa ito sa musiba. Isa ito sa virus, ika nga, o masamang pangyayari. Isa pa sa masamang pangyayari ayon sa kay Abu Hatim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay al-musa'alatu minan nas, ang paghihingi sa mga tao. Yung humihingi ka sa tao. Yung mga nakikita natin ng mga tao na minsan hindi na sila naghanap buhay, bagkus inaasahan nila na humingi sa mga kapwa nila ng mga tao nasa daan. At yung iba'y standard na paghihingi, naka-folder, pero yun din pala ay naghihingi. So isa yan sa mga hindi karapat-dapat. Isa sa pagkawala ng iffa at pagkawala ng muru'ah, ang hindi ka umiwas sa ikangay pamamalimos, ika nga. Sapagkat malinaw sa atin ang isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Ang kamay na nasa itaas ay pinakamainam sa kamay na nasa ibaba. Ano baga ang kamay na nasa itaas? Ang kamay na nagbibigay. Mas mainam kaysa kamay na binibigyan. Isa yan sa mga katuruan, bagkus ay pangaral sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, al-afifu, ang tinataong tinatawag na afif, tagapag-iwas, ika nga, huwa man yubashirul umura ala wifqi syar'i wal muru'ah.
siya daw ang tao na ginagawa niya ang lahat ng bagay sang-ayon sa kung ano ang nasa kautusan ng pananampalataya, nasa batas ng pananampalatayang Islam, hindi sumasang-ayon sa pagkatao. Kaya madalas pinag-usapan natin mga kapatid ang religious in human values mga kapatid, sapagkat isa ito sa hinahangad natin upang sa gayon maging katangian natin ng mga bangsamoro ang pag-iiwas, ang marunong tayo umiwas. Al-ifafu zinatul faqri wasyukru zinatul ghina. Ito ay matalinhaga na salita ng mga sinaunang mga pantas. Ang pag-iwas ay beauty, kabutihan ng sino mang mahirap. So ibig sabihin kapag mahirap ka at umiiwas ka, marunong ka umiwas, hindi kung ano-ano na ang gagawin mo na ikakapahamak mo o nakakahiya, so yun daw ang palatandaan na mayroon kang beauty. Beauty, ang pag-iwas ay beauty ng paghihirap. And then ang pagpapasalamat ay beauty ng kayamanan. Kung mayaman ka, marunong ka magpasalamat. So ibig sabihin kahit wala nang humihingi, lumalapit sa iyo para mamamalimos dahil mayaman ka, sapagkat beauty mo na ikaw ay tumulong sa kanila at ang tulong mo sa kanila ay sa pamamagitan ng pagpapasalamat mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, may mga nagsabi na ang ibig sabihin ng al-iffa, dhabtun nafsi anis shahawati. Wakila, dhabtun nafsi anil maladhi al-hayawaniya. Ibig sabihin daw ng al-iffa ay yung kimkimin mo ang sarili mo mula sa mga pagnanasa o sa lahat ng mga pagnanasa mo. O kaya ay kimkimin mo ang sarili mo mula sa mga pagnanasa ng parang hayop ika nga. Yung mga katulad ng napag-uusapan natin ng mga kaugalian ng parang hayop. Mayroon ding sinabi mayroong isang hadis na hasanun li ghairihi. Ibig sabihin ay hadis na mabuti, isang mabuti na hadis ayon sa mga pantas. Thalathatun la tara a'yunuhumun nara. Tatlong klase ng mga tao o kaya klase ng mata ng mga tao na hindi na nila makikita ang impyernong apoy. So ibig sabihin, hindi na nila matatanaw ang impyernong apoy. So mapalayo sila sa impyernong apoy. Aynun harasat fi sabilillah, ang isang mata na hindi na matulog dahil sa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ang kanyang pag-security para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aynun bakat min khasyatillah, at ang mata na umiiyak, bakat, napaiyak alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga mata na hindi na niya makikita ang impyernong apoy. Ikatlo, mga giliw naming tagapakinig, wa aynung kafat an maharimillah, ang mata na umiiwas o iiwas sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marunong siya umiwas sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, babanggitin natin insyaAllah itong mga fawaidul iffah, ang mga kainaman ng tinatawag na al-iffah o kaya ay pag-iwas. Alalahanin natin na ang al-iffah ay kabilang sa kahulugan ng tinatawag na al-muru'ah, pagkatao. Mayroong 4 na sinabi ng mga pantas na kainaman ng tinatawag na al-iffah. Salamatul mujtama'i min al-fawahish. Mapalayo ang society, ang community mula sa mga karumal-dumal na gawain. Kung lahat tayo ng mga bangsamoro ay marunong tayo umiwas, insyaAllah, mapasa atin itong katangian na al-iffah o kaya ay pag-iwas, katiyakan mga kapatid na maging ligtas tayo sa mga karumal-dumal na ginagawa. Ibig sabihin, wala tayong makikita ng mga tao o mga kapwa natin ng mga bangsamoro
na gumagawa ng hindi karapat-dapat, hindi angkop sa pagkatao natin. Ikalawa, anna al-afifa min as-sab'i alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ang taong umiiwas o tagapag-iwas ay kabilang sa 7 na makasilong sa mga silungan na walang makasilong dito maliban sa 7 na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na makasilong dito. So kabilang sa kanila ang taong umiiwas. Ibig sabihin, yung iniiwasan nila na makagawa ng mga hindi karapat-dapat. Ikatlo mga kapatid, al-iffatu sababun linnajati minal ibtilaati wal madaiq. Ang pag-iwas daw ay magiging sanhi upang sa gayon ay maligtas ang mga tao mula sa mga pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga lahat ng bagay na mga paghihirap ika nga. Kapag tayo ay umiiwas o tagapag-iwas, magiging katangian natin ang pag-iwas, magiging ligtas tayo sa lahat ng mga pagsubok. Napakaraming mga pangyayari o mga pagsubok sa atin o mga paghihirap natin nang dahil sa wala sa atin ang tinatawag ng ifa. Wala sa atin ang katangian na ang pag-iiwas. Ika-4, sabi ng mga pantas, i'anatullahi liman arada al-ifaf. Malapit sa atin o kaya ay tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag magkaroon sa atin ang tinatawag na pag-iiwas. Ang pag-iiwas na tinutukoy natin ay ang tinatawag na ifa, na ito ay kabilang sa kahulugan ng tinatawag na al-muru'ah. Ibig sabihin, ang tinalakay natin sa 2 episode na ito, ngayon at saka yung nakaraan, ay hinggil sa tinatawag na muru'ah, at sa ngayon, tinalakay natin ang tinatawag na ifa, ang pag-iwas na kabilang sa kahulugan ng tinatawag na al-muru'ah. Balikan natin mga kapatid, kapag mapasa atin ang tinatawag na muru'ah, ay makakamit natin ang magandang pagkatao at pagkatapos ay makakamit natin ang pagkakaisa ng mga bangsamoro hinggil sa pananampalataya at pagkakaisa natin hinggil sa bayan. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.